Kasi ang kasalanan hindi po intensyon ng Diyos yan. Free will po kasi ng tao yan. Mamili siya kung susunod siya o hindi. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Amen? May free will tayo kung susunod tayo o hindi. Malaya kang sumampalat sa Diyos o hindi ka sumampalat sa Diyos. Malaya kang sumunod, malaya kang hindi. Malaya kang sumamba, malaya kang hindi. Nasa atin po yan. Upandaan po natin. Dapat talaga tayo magkaroon ng takot sa Diyos. Yun po yung mensahe ng Karasanti about Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, tatak natin. Lahat ng manampalataya, ng lahat ng ligtas, sumampalataya kay Jesus Christ, ligtas, tinatakan. Ephesians chapter 1, verse 13 hanggang 14. Yung Holy Spirit, yung tatak, katubusan pagdating ng huling araw. Amen po ba? Kung nakilala ang Levi's sa tatak na Levi's, kung nakilala ang Adidas sa tatak na Adidas, tayo rin nakilala sa tatak na Holy Spirit. Tinatakan tayo ng Holy Spirit para makilala lang pa kung sino talaga yun sa Kanya. Huwag mong baliwalain ang Holy Spirit. Ingatan niyo yun sa inyong buhay. So dito sa Romans chapter 5, verse 12, verse 13, verse 14. Romans chapter 5, verse 12, verse 13, verse 14. Ang sabi dito, sa 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino pa itong isang tao? Ito, si Adan. Pero ang totoong nagkasala talaga si Eva. Doon ka sa Eden, mayroong isang puno doon na pinagbawal ng Diyos na kainit hipuin ang bunga. Kasi magdadala ito ng kamatayan sa lahat ng tao. Mamamatay kayo, sabi ng Panginoon, kapag inyong kinain at hinipo. Ngunit si Eva ay natukso. Kumain. Pagkatapos kumain, kumuha din siya ng isa at binigay kay Adan at si Adan naman ay kumain din. Yung po yung naging dahilan na kasalanan ng tao. Yung unang utos ng Diyos sa sinuway ng tao. Pumasok yung kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dalawa po pumasok, kasalanan at kamatayan. Dati po walang kamatayan ng tao. Dati po wala po kasalanan ng tao. Kaya lang dahil sa nagpadala sa tukso, ang demonyo po manunukso, ang diablo po manunukso, kaya nagkasala po ang tao. Amen? Dalawa po yung pumasok, kasalanan at kamatayan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat nagkasala. Lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat nagkasala. Lahat po ng tao makasala kasi isa lang po pinanggalingan natin si Adan. Sa sanlibutan ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Nauna po yung kasalanan kaysa kautusan. Ang kautusan sa panahon ni Moises. Malayo po ang pagitan nung kay Adan. Si Adan at Moises, malayo po ang pagitan noon. Nauna po yung kasalanan bago ibigay ang kautusan. Sa panahon po ni Adan, ay maraming utos na po binigay ang Diyos. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi may turing na kasalanan. Kasi ang kautusan po nagsabi na lahat ay tao ay nakakasala. Kahit may kautusan na, patuloy pa rin ang tao sa pagsuway sa utos ng Diyos. Kahit mayroon ng utos ang Diyos. Ngayon man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Pati sa mga taong hindi nakakasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Kasi malala talaga yung pagsuway ni Adan. Yung isang utos na yun na sinuway na napaka lala po nun. Kahit na sa atin na ang kasalanan natin hindi tulad ng pagsuway ni Adan, dumating pa rin ang kamatayan sapagkat lahat ka po nagkasala. Nung likhayan ng Diyos ang sanlibutan, malinis.
Wala po pong kasalanan. Pumasok lang yun nung sumuway sila. At ang kamatayan. At yung iba't ibang mga sakit na dumating sa tao, dahil di po yun sa kasalanan ng tao. Amen? Hindi na po mabilang na sakit ang dumating sa tao dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway na yun. Satanas po ang utor ng kasalanan. Manunukso kasi siya. Minsan po ang pagtingin para kay Satan, pangit ang mukha, may sungay, may buntot, may kalawit. Hindi po ganoon ang mukha ng Satanas. Satanas po ay perfect. Nababalutan ng iba't ibang mamahaling kumikinang. Siya po'y perfect, walang kapintasan. Magandang anghel po si Satanas. Napakaganda po niya. Mula nang likhain siya. Perfect. Walang kapintasan. Sabi ng Ezekiel 28, verse 11 hanggang 19. Isaiah 14, verse 11 hanggang 14. Si Satanas, parangal sa tugtog ng mga alpa. May parangal pa sa pagdating sa music. Magaling pa siya sa musical. Satan. Kaya lang nangarap siya na magtayo ng trono mas mataas pa sa Diyos. Kaya doon sa binagsak ng Diyos. Isaiah 14, verse 11 hanggang 14. Ganun po si Satan, naging palalo po siya. Naging mapagmataas siya. Sabi niya, gagawa ako ng tulong higit pa sa Diyos. Mataas pa sa Diyos. Kaya ibinagsak siya ng Diyos. Pinalaya sa doon sa kanya tinatayo ang na dating magandang pwesto na sa Diyos. Pinalaya sa doon ng kerubin. Amen po ba? Sa taas po hindi pangit. Kaya yung mga mahilig sa pugi, mag-ingat kayo. Mga hilig sa maganda, mag-ingat kayo. Yun po yung ginagamit ni Satan ngayon para tuksuhin. Mga kababayan, mag-ingat kayo sa pugi. Yung mahilig sa pugi, mag-ingat kayo. Sa talas, hindi pangit, napakaganda niya. At yung mahilig naman sa maganda, mag-ingat kayo. Amen po ba? Kasi hindi gagamit ng tuko sa talas yung pangit. Papatol ka ba sa pangit? Wala papatol sa pangit. Kaya gagamitin ni Satan yung mga gwapo, mga maganda, patuksuin ka, pagkatapos ka matukso, tatawanan ka niya. Amen? Biktima ka na niya. Ganun po si Satan, ganun po ang Diablo. Siya po ang author, siya po ang pasimula ng kasalanan. Alam mo ba sa sanlibutan, mayroong mga puno, di po ba? Mayroong mga puno na hindi nakakalason, may mga puno din na nakakalason. Ba't pa yung kakainin mo yung nakakalason, mamamatay ka doon? Ganun ang ginawa ng iba. Kung alin yung nakakalason, nakamatay, yun ang kinain niya. Malaya naman silang kumain ng puno doon sa Eden. Maraming puno doon na may bunga. Pwedeng kainin. Yung pa yung kinain yung nagdala ng kamatayan sa tao. Sa mundong ibabaw, mayroon din mga puno na nakakalason. Bungang hindi pwede kainin nakakalason. At marami din puno na pwedeng kainin. Yun na dapat kainin. Huwag natin kainin yung bungang nakakalason. Amen? Ang tao binigyan ng free will, hindi ginawang robot. Binigyan ng kalayaan ng Diyos, napiliin ng Diyos. Hindi mo pipiliin ng Diyos. Pwede kang sumunod sa Diyos, pwedeng hindi. Pero alam mo yung utos na pag sumunod ka, pagpalain ka ng Diyos. At pag hindi ka sumunod, kapahamakan ang iyong sasapitin. Yun yung free will ng tao. Ikaw mamili sa gusto mo. Po, bago mo piliin yun, ibibigay sa iyo ang utos. Sumunod ka, hindi ka sumunod. Alam mo kahinatan ng mga sumusunod, alam mo rin kahinatan ng hindi pagsunod. Amen? Ikaw mamili doon sa dalawa, pero ipaalam sa doon sa kanyang utos.
yung kanyang salita. E sa pangalawang Pedro chapter 2, verse 4 hanggang verse 10. Second Peter, chapter 2, verse 4 hanggang verse 10. Sunod-sunod na verse. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Kasi ang mga anghel, ito yung mga rebuilding anghel na kasama ni Satan, ng Diablo, na bumaba sa langit. Sa Genesis chapter 6, mababasa mo yan doon. Genesis chapter 6. Nang bumaba ang mga anghel, nakita nila yung mga anak ng mga tao na magaganda, sinipingan nila. Kaya na-improvinsa ng kasalanan ang mga tao na mga anghel na rebelde. Maganda pa sila tingnan, pero yung kaloob-looban lang madilim, maitim dahil sa kasalanan. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Nung iniwan nila yung langit, iniwan nila yung mabuting kalagayan doon at nagpasasa doon sa mga magandang anak ng tao, sila itinapon sa impyerno, kung saan sila iginapos sa kadiliman upang hintayin doon ang araw ng paghuhukom. Sila ay nakagapos doon. Yung iba nakagapos ng tanikala at hihintay yung paghuhukom sa kalaliman, walang hanggan. Dahil sa kasalanan noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng malaking baha. Ito sa panahon ni Noe. Wala siyang iniligtas, may limang kay Noe. Ang aral tungkol sa matuwid na pamumuhay. Noong palang panahon, mayroon lang tagapangaral. Si Noe ang unang tagapangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. Habang nangangaral si Noe, sabi niya sa kanya mga kabayan, magsisi na kayo, magbalik na kayo sa Diyos. Kasi pinagawa ko ng barko. Ano ba yung barko na yon? Pumutol siya ng puno. Sa tagal ng panahon na paghihintay ng Diyos sa mga tao na magbalik sa Kanya, tumubo yung puno. Naging puno uli. Sa tagal nga, magsisi kayo at magbalik sa Diyos. Yan ang pangalan ng Noe. Kasi palulubugin ng Diyos ang daigdig dahil sa kasalanan ng tao. Noong Noe, nagtatawanan sila. Paano ba baha ngayon? Tag-init, crack ang lupa. Hindi sila niwala sa pinangalan ng Noe. Paano ba baha? Tag-init, crack ang lupa. Sa tagal ng paghihintay ng Diyos na ang tao magsisi at magbalik loob sa Kanya, ayaw ng tao tanggapin ang pangalan ng Noe. Ayaw na magbalik loob sa Diyos, ayaw na pagsisihan ng kanilang makasalanan. Yung panahon ni Noe, Genesis chapter 6, ang tao makalaman. Yung gusto nila nila sinusunod ang Diyos. Namumuhay sila ayon sa laman, sa gusto ng laman. Hindi sa gusto ng Diyos. Amen? Dumating ang baha. 40 days, 40 nights na pinaulan ng Diyos, binuksan ang langit, bumubuhos ang ulan at binuksan ang mga bukal sa lupa. Ang barko palutang-lutang. Sila nagsisigawan, gustong sumakay sa barko. Sinarado na po ng Panginoon ng arka, yung barko. Wala na silang pagkataong magsisi. Kasi nahatulan na eh. Dahil sa katigasan ng kanang ulo. Ayaw naman nawala sa pangaral. Ngayon sa panahon natin ngayon, nangangaral din tayo. Ipinapangaral natin ang tungkol sa matuwid na pamumuhay. Depende sa tao kung tutugon siya. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Kahit saan kami mapuntang lugar, nangangaral ako. Tungkol sa matuwid na pamumuhay, tungkol sa kabanalan. Amen?
tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kasi sabi nga ng Biblia, lahat nakasala. Nung pumasok ang kasala, pumasok din ang kamatayan, pagkat lahat nagkasala. Walang tao makapagsabi na wala siyang kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Dahil yung pinanggalingan ng ting tao ay nagkasala, si Adan. So yun yung time na yun, na hindi pinapansin ng tao yung pangaral ni tungkol sa matuwid na pamuhay. Pinalubog ang sanlibutan na 7 feet ang taas sa pinakamataas sa bundok. Namatay lahat ng hayop, maliban sa isda. Namatay lahat ng tao, pati mga giants, mga higanti noon namatay. Hindi sila nakaabot doon sa tuktok ng bundok. Nalunod lahat. At ang natira lang si Noe at saka yung 7 niyang kasama. Doon sa barko. At yung mga hayop na partner na pinasok doon, yung nabuhay. Yun yung nagpatuloy ng mga hayop sa panahon natin. At doon nagsimula yung sakatauhan sa panahon ni Noe. Si Noe na lang matuwid sa panahon niya, sabi ng Biblia. Sa verse 6, sinumpa ng Diyos at tinupok ng Diyos ang lungsod ng Sodom at Gomorrah dahil din sa kasalanan. Yung Sodom at Gomorrah upang maging babala sa masama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ito'y babala na ayaw ng Diyos sa kasalanan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang nabagabag sa kahalayang ginagawa ng masama noong panahon niya. Kasi ang Sodoma kasi mahalay sila. Walang nakita kundi puro kahalayan. Pati mga bata mahalay. Naghihirap ang kalooban ng matuwid. Natawag ito sa kasamaang nasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon sa Sodoma. Walang impag-ibat sa panahon natin ngayon. Mga karahasan, mga pagpatay, mga pang-abuso, walang halos pinakaiba. Ang kasalanan noon at ngayon, ang tao naging makalaman, naging pabaya sa Diyos. Kaya alam ng Panginoon kung paano iligtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Alam ng Diyos yan kung paano tayo iligtas yung mga tapat sa Kanya. At kung paano pausahan ang masama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Lalo na yung mga sumusunod sa mahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumilala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Mahalaga ang pagkatakot sa Diyos. Madaling sabihin, hindi ako nakakalimot sa Diyos. Sinasabi yan ng mga tao. Madaling sabihin, nakilala ko ang Diyos. Madaling sabihin, naniwala ako sa Diyos. At anong sumusunod ka ba? Kalamitan ang sasabihin, hindi sumusunod. Hindi daw sila nakalimot sa Diyos. Kilala daw nila ang Diyos. Naniwala daw sila sa Diyos. Pero walang mga takot sa Diyos. Kaya ang kalimitan sinasabi ng mga tao. Yun sa Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 4. Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 4. Hindi sila sumampalata sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Kasi sa taas po, tinatawag na Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Pinagharian po niya yung mga taong makasalan, pinagharian po niya yung mga taong walang panampalataya, pinagharian niya yung mga taong walang takot sa Diyos.
Sabi ng Biblia, si Satanas ay naghari sa sanlibutan. Ano yung kanyang pinag-aralan? Yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Yung mga taong walang panampalat sa Diyos, doon siya naghahari. Walang pagkilala sa Diyos, doon siya naghari. Binulag ng Diyos ng kasamaan ang daigdig nito, yung kalang isip, pinapurol. Di ba inuutos sa Diyos, mahalin natin siya? Buong puso, buong isip, buong lakas, nagawa ba natin? Na mahalin natin ang Diyos? Utos yan. Pahalagay yung pang-7 araw, utos din yan. Dumalo kayo sa pagtitipon ng mga manampalataya, utos din yan. Sundin niyo ang mga salita ng Diyos, utos din yan. Sabi natin, kilala natin ang Diyos. Sunod ba natin ang kanyang mga utos? Maglingkod tayo sa Kanya, utos din yan. Lahat ng tao dapat maglingkod sa Diyos kasi siya yung ating manlilikha. Utos din yan na maglingkod tayo sa Diyos. Ang tanong, naglilingkod ba tayo sa Diyos? Maraming tao na hindi sumusunod. Walang pag-ibig sa Diyos. Maraming mga tao na hindi sumusunod o nagpapahalaga sa pag-7 araw. Maraming mga tao na hindi nagpapahalaga sa pagtitipon ng mga banal. Maraming mga tao hindi naglingkod sa Diyos. Pananiwala na kilala ng Diyos. Kasinungalingan. Amen? Ganun lagi ang sagot ng mga tao. Pastor, kilala ko ang Diyos. Pastor, hindi ako nakalimot sa Diyos. Pastor, naniwala ako sa Diyos. Po, hindi makitaan ang pagsunod sa Panginoon. Hindi ginagalang yung mga utos ng Diyos. Isang panlilinlang ni Satanas. Kawalan ng kamalayan ang salita ng Diyos. Bakit walang pagsisisi, walang pagtanggap, walang panampalataya? Amen? Wala silang kamalayan tungkol sa katotohanan kasi ayaw nila tanggapin yung katotohanan, ayaw nila tanggapin ang mga salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Ganun po yung nangyari. Sa mga napahamak, yung mga walang panampalataya, napahamak. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos na buhay. Hindi po nila kita yun. Po sa ating mga manampalataya, natin yun. Kasi maraming walang panampalataya, binulag sila ng Diyos ng kasamaan. Walang pagsunod sa utos ng Diyos. Kahit napakinggan yung mga aral ng Panginoon. Sa loob ng church, marami din ganun. Hindi na bubunagin. Dapat mabunagin ka spirit kasi kung paano tayo pinanganak ng nanay natin, may panganak din tayo ng Diyos sa spiritual. Ang Diyos nanganak din sa mga taong spiritual. Yung mga may panampalataya sa Kanya, ipinapanganak niya ito sa pamamagitan ng Espiritu. Di ba tayo lahat ipinanganak sa laman ng nanay natin? Galing tayo lahat sa nanay natin. Ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kasi ang Diyos Espiritu at siya ay nanganak din ng mga taong spiritual sa pamamagitan ng panampalataya sa Kanya. Amen? Sa John 3:3, mababasa niyo doon. Sa 1:3. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa nanay ay anak ka nga ng nanay mo. Kasi ipinanganak ka ng nanay mo, ngunit ang Diyos na ang anak din. Kung paano dumadami yung mga anak, ipinanganak ng nanay, dumadami din yung mga ipinanganak ng Diyos sa kanyang spiritual na kapanganakan.
Amen? Naintindihan niyo ba yun? Ikaw kayo gayon ka sa nanay niyo, ako galing sa nanay ko, ipanganak ako ng nanay ko, ipanganak rin kayo ng nanay niyo. Pero ang Diyos nanganak din ng mga taong spiritual sa pamagitan ng pagsisisid, pagtalikod, sa pamagitan ng panampalataya kay Jesus Christ. Ipapanganak ka sa spiritual. Kasi dati, lahat tayo walang kamalayan sa salita ng Diyos. Wala tayo dati kamalayan tungkol sa kasalanan. Hindi natin alam kung ano yung kasalanan. Kaya patuloy tayo sa paggawa ng mali, kalikuan, kasalanan. Walang preno kasi. Walang conviction. Walang Holy Spirit. Amen. Gawin po sinasabi sa pangalang Korinto, chapter 4, verse 4. Si Satanas ay bumubulag sa mga taong walang panampalataya. Binubulag niya ang isip, pinapurol niya ang isip. Kahit nakapakinig ng mensahe, hindi nila pinapansin ang Diyos. Tulad sa panahon ni Noe. Nangaral, ngunit ang mga tao ay parang walang naintindihan. Bagos pinagtatawa ng pa si Noe. Nung dumating yung hatol ng Diyos, gusto pala nilang maligtas. Ayaw pala nilang mamatay. Ngunit huli na. Wala nang excuse. Kapag nahatulan ka, hindi ka na pwede mag-excuse. Amen? Hindi ka na pwede magsuri kasi nahatulan ka na. At alam niyo ba, dalawa lang ang patutunguhan ng tao, langit at impyerno. Sabi nga sa Roma 6, verse 20, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang regalo ng Diyos, walang bayad. Hindi binibili. Libre. Inaalok ng Panginoon yung kaligtasan. Libre. Masampalata ka lamang, maliligtas ka. Yung totoong panampalata, yun yung maliligtas. Hindi lang sa bibig, kundi sa puso mo. Amen. So, pinakita doon na galit ang Diyos sa kasalanan. Sa panahon ni Adan, ang uto ng kasalanan ni Satanas, ang Diablo. Sa panahon ni Noe, ganon din. Ma-involved din doon si Satan. Kasi pinapurol niya ang isip ng mga tao upang hindi maintindihan ang panampalataya. Sa panahon ni Lot, ganon din. Ngayon natulad ng apoy at asupre sa duman ko mo. Dahil sa ayaw ng mga tao ng pagbabago. Ayaw ng mga tao sa salita ng Diyos. Nagkulang ba ang Diyos? Mayroon ng tagapangaral noong unang panahon. Bago niya hatulan ng tao, nagpapadala mo na siya ng mga ngaral. At ang mga ngaral ay hindi po madali. Ang Diyos po ay naghihintay ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ng tao at panampalataya ng tao. Matagal niyang hinihintay ng tao, ngunit ayaw talaga ng tao. Dahil ginagawa nila yung kanilang makagustuhan. Mas inuuna nila yung kanilang sarili ay sa Diyos. Amen? Ang katuwiran, sino ba magpakain sa akin pag hindi ako magtrabaho? Siyempre ang Diyos ang nagpapakain sa atin, mga kapatid. Siya ang nagbigay ng ating pangailangan. Siya ang nagbigay ng lakas para makapagtrabaho ka. Siya ang nagbigay ng buhay sa iyo, sa pamilya mo. At sa pagising natin, magpasalamat ka sa Diyos kasi buhay ka at buhay ang pamilya mo. Amen? Huwag yung pagising mo, trabaho ka agad, kakain ka agad, ipanalangin mo rin yung kinakain mo kasi pinapasok mo yan sa tiyan mo. Kilalanin mo na mayroon ng Diyos na nagbigay ng buhay
May Diyos na nagbigay ng pagkain sa iyo. May Diyos na nagbigay ng tubig sa iyo. Lahat ng pinapasok mo sa tiyan mo, ipagpasalamat mo sa Diyos. Kung talagang kilala mo ang Diyos, dapat maalala mo sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Lagi may thank you, Lord. Amen? Ay, nung wala pa tayo kito, pag sandok, ubos agad kasi wala man lang pagpasalamat. Bakit ko alam? Kasi galing din ako dyan eh. Pag sandok ng pagkain, hindi pa nga nakakapikit, ubos na. Kasi nga, wala man lang pagtingin sa taas, wala man lang pagpasalamat sa Diyos. Subo, kain. Ganon ang hindi manampalataya. Amen. Ayaw ba pag kumakain kayo, nagpapasalamat kayo sa Diyos? Taas ka po ang kamay, marunong magpasalamat sa Diyos? Naiintindihan niyo ba yung pinapangaral ko? Taas ang kamay na marunong magpasalamat sa Diyos? Sana hindi ka nakikigaya. Marcos 9, 43 hanggang 48. Chapter 9. Verse 43 hanggang verse 48. Sunod-sunod na verse. Ito yung naging sanhi ng kasalanan. Kung ang kamay mo ang naging sanhi ng iyong pagkasala, putulin mo. Ibig sabihin, tigilan mo na. Hindi literal na putulin. Masakit yun pag pinutol mo. Ang kamay naging sanhi din ang pagkasala. Mula sa puso, papunta sa isip, didikta ng puso sa isip at ginagawa ng kamay. Ano ba? Nagnanakaw ka? Ano ginagamit mo? Bibig? Kamay ginagamit? Amen? Sa pagnanakaw, kamay ang ginagamit? Kung yun ang naging sanhi ng iyong pagkasala kamay, putulin mo, ibig sabihin, mabreak, maputol yung kasalanan. Mas mabuti pa ang pumasok ka sa buhay na walang hanggan. Naputol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay. Mapunta ka naman sa impyerno. Sa apoy hindi mamatay. Kasi ang impyerno, apoy po yan hindi namamatay. Yung impyerno. Yun po yung kabayaran ng kasalanan. Kaparusahan. Doon hindi mamatay ang mga uod na kumakain sana at ang apoy. Sa impyerno pala may uod na hindi mamatay, may apoy din hindi mamatay. Na siya magpapahayap sa tao pagdating ng paghukom. Kasi ang tao po mayroong tatlong kalagayan pakinggan pa. Mayroong tatlong kalagayan ng tao. Spirit, hininga. Si Adan po, hiningahan ng Diyos sa ilong. Nung hinugis sila mula sa pagkintao, mula sa alabok, hiningahan sa ilong. Nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng kaluluwang buhay. At laman. Ang laman mabubulok. Ang kaluluwa yung nakaramdam ng sakit. Pag nakahawa ka ng mainit, nakaramdam ng sakit, yan yung kaluluwa. Kapag napasok ka, kaluluwa yun, nakaramdam ng sakit. Pag may kasalanan ka, mabreak na dapat, maputol dapat. Kung kamay naging sanhi ng pagkasala, putulin. Ibig sabihin, alisin. O ang paa mo naman naging sanhi na yung pagkasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang pilay ka. May sa dalawang paa ka, mapunta ka naman sa impyerno. Doon, hindi mamatay ang uod na kumakain sana. At ang apoy. Totoo pong may impyerno. Ang impyerno po, apoy po na hindi na mamatayan. At uod na hindi mamatay. Yun yung consequence. Yun yung kaparusahan sa ayaw magsisi. Ayaw tumalikod sa kasalanan. Ayaw sumampalataya kay Jesus Christ bilang kanyang Panginoon, bilang Savior. Yun po yung kabayaran ng kasalanan. Impyerno, apoy, uod na hindi mamatay. Yun po yung papasok sa ilong, sa tainga,
Yun po yung papahayap sa tao. Makadama siya ng sakit. Maliban sa init ng impyerno, sa apoy, may uod na hindi mamatay na magpapahayap sa kanya. Kasi yun yung consequence ng kasalanan. Kabayaran ng kasalanan hindi pinagsisi. Kabayaran ng kasalanan hindi pinagtalikod. Amen? Huwag mong subukan ang impyerno. Kasi hindi po biro yun. Doon hindi po na pwedeng mag-sorry ka. Kapag nandoon ka na, hindi pwedeng sorry. Hatol na po sa'yo kasi yung ano yung buhay mo sa lupa, yun yung kahantungan mo. Kung hindi mo pinansin ang Diyos, hindi ka naglingkod sa Diyos, hindi mo sinamba ang Diyos, hindi ka dumalo sa pagtitipon, mga utos, hindi ka nagpahalaga sa pagpitong araw, mga utos, hindi mo minahal ang Diyos, utos, yan po yung kahantungan mo. Kasi hindi mo ginawa yung kalooban ng Diyos para dapat sa'yo, sa iyong ikabubuti. Amen? Yung pinagagawa sa atin ng Lord, para po yan sa ating ikabubuti. Hindi para sa ating kakasama. Yung mahalin mo siya, yung sambahin mo siya, yung paglingkuran mo siya, yung dumalo ka sa pagtitipon ng mga manampalataya, yung pagpahalaga mo sa 7 araw, pagpakita po yan ng ating pananampalataya sa Diyos. Pagpakita po yan ng ating pagsunod sa Diyos. Pagkilala sa Kanya, pagkatakot sa Kanya. Amen. Kamay, paa. Kung yun ang naging sani, putulin. Kung yung paa mo laging pumupunta sa sugalan, sa sabungan, sa bear house, alam mo pag bear house, kahit kumikita ka pa ng 5,000 isang araw, pagpalakpak po ng babae doon, nag-order po yan ng bear at saka pulutan. Amen. Ubos ng ubos ang pera mo doon. Pag ikaw naman nagsusugal, walang panalo, walang kasigurado sa sugal. Lahat ay malimit at talo. Ako po, 12 years pala ako, naging trainer na po ako ng derby ng sabong. Ang manok mo tumatalaok. Pagdating sa sabungan, pag may tayo, hindi ko sigurado may tari din ang kalaban. Amen. Kasi may tari din yung kalaban. Ganon po ako, 2 bis po ako pumunta sa sabungan. Napaka-addict ko dati sa sabong. Walang sigurado ng sabong, walang sigurado ng sugal. Walang yumaman sa pagsusugal. Lahat ay may kabayaran. Amen po ba? Walang mabisyo na nagtagumpay. Kasi nagdadala ito ng pagkasiya ng ating katawan. Amen. Kung ang mata mo ay naging sani ng iyong pagkasala, kung mahalay ang mata mo, dukitin mo, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ipagsisi. Matigil. Masakit po yung pagliteral mong dinukit. Kasi alam natin na galit ang Diyos sa kasalanan kasi yun yung nagpapahamak sa ating kaluluwa. Mabuti pang pumasok ka sa karan ng langit na isa lang ang mata. Kaysa may 2 mata, ngunit maitapon ka naman sa impyerno. Doon hindi mamatay ang apoy at uod na kumakain sana at ang apoy ay hindi napapatay. Habang may pagkataon pa tayo, kung kamay mo nagkasala, alisin mo na. Kung paa mo nagkasala, tigilan mo na. Kung mata mo nagkasala, itigil mo na, ipagsisi mo na. At magbalik loob sa Diyos. At talikuran ang lahat ng kasalanan. Kasi ang kabayan niyan, apoy na hindi mamatay. Ang kabayan niyan ay uod na hindi mamatay. Na siyang magpapahirap sa ating mga kaluluwa pagdating ng panahon. Yung 3 kalagayan na yan, hininga huli, ang espiritu hininga. Pag namatay ang tao, babalik sa Diyos ang ating hininga. Ang ating katawan lupa, mabubulok,
babalik sa lupa, kasi sa lupa mula, yung ating kalwa, yun yung pahirapan. Kapag hindi mo pinagsisihan ang iyong kasalanan. Landaan ba natin, lahat ng tao nagkasala. At dapat yun ang totoo ng Biblia na magsisi at talikuran ang kasalanan. Kasi pag nagsisi ka, magkaroon ka ng kamalayan tungkol sa kasalanan. Kasi hanggang di mo pinagsisihan ng iyong kasalanan, wala kang kamalayan sa kasalanan. Ginagawa mo kasalanan, wala kang malay, kasalanan pala yung ginagawa mo. Yan yung kumpasyon ko. Malasakit ko. Kung bakit ganun ako mangaral. Huwag kayong ma-open kasi para yan sa inyo. Huwag kayong magalit sa akin kasi para yan sa inyong kinabukasan. Pag nagalit kayo sa akin, hindi kayo nagalit sa akin, kundi sa Diyos. Kasi ang inaaral ko, hindi ko aral, kundi salita ng Diyos ang inaaral ko. Amen po ba? Compassion, malasakit. Pagdamay. Dapat lahat tayo may compassion. Kaya nga humahayo kami tuwing Martes o Ibis. Dahil may malasakit kami sa mga tao. Ayaw namin ang mga tao mapahamak. Kasi ang mga tao namumuhay na walang malay sa salita ng Diyos, walang malay sa pagsunod sa Diyos. Magkaroon lamang sila ng malay kapag tinanggap nila ang katotohanan. Pag tinanggap nila ang salita ng Diyos, saka lang magkaroon ng malay at pinagsisihan ang lahat ng kasalanan at sumampalata sa Panginoong Hesus. Saka mo ma-realize, bandang huli, ako pala'y makasalanan noong nakalipas na panahon. Amen? Magpasalamat ka. Thank you, Lord, binigay mo si pastor. Thank you, Lord, binigay mo ang mga manggagawa. Kasi kung wala sila, hindi ko naunawaan, hindi ko namalayan na mali palang ginagawa ko. Amen. Amen po ba? Magkaroon ka lamang ng kamalayan tungkol sa kasalanan kapag tinanggap mo yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kasi nga, ang mga tao, binulag ang kalang isip ng Diyos ng kasamaan ng mundong ito. Ayon sa Panahon Korinto 4, chapter 4, verse 4. Hindi po alam ng mga tao yun. Kaya ipinapangaral natin. Para magkaroon sila ng kamalayan tungkol sa kasalanan at tungkol sa tama. Pangalawang Pedro chapter 3 verse 8 hanggang 9. Mga minamahal, huwag niyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ilang taon na si Lord mula nung dumating na katawan tao? 2,000 taon na po mahigit. Ibig sabihin, 2 araw pa lang at maring kalahating taon, kalahating araw. Kasi ang 1,000 taon, isang araw lang sa Panginoon. Ganun kahaba ang edad. Ang 1,000 taon, isang araw lang sa Kanya. Ibig sabihin, 2 araw pa lang, wala nang dumating si Kristo sa mundo. Nagkatawan tao, patubusin ang ating kasalanan at kalahati. 2 araw pa lang at kalahati. Kasi ang 1,000 taon, isang araw lang sa Kanya. Sa atin, napakahaba na po noon. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, yung kanyang pagbalik, hindi siya papaya. Kasi nabalam yun. Nadili. Dahil sa marami pang makasalanan na ayaw magbalik sa kanya, magsisi. Nabalam. Kasi kung bumalik kayo sa Lord, bilyon tao ang mapapahamak. Ayaw ng Panginoon ng ano na mayroon sa tao kasi yung kanyang sakripisyo sa cross, hindi po basta-basta. Nag-alay siya ng kanyang sali, nag-alay siya ng kanyang dugo, patubusin ang kasalanan ng sangkatauhan.
Ano ron masayang yun. Sa halip, nagbigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat di niya nais may mapahabak. Binibigay niya lahat na makapagsisi at makapagtalikod sa kasalanan. Kaya bakit nabalam yun? Matagal yung kanyang pagbalik. Si Lord napakatyaga. Kung sa tao lang yan, tapos na tayong lahat. Maring ako, kasi dati makasalanan din ako, maring hindi na ako naligtas. Ibang kasalanan noon na ginagawa ko. Lahat ng bisyo alam ko rin kasi namumuhay din dati ako doon. At na nakilala ko siya, natakot ako. Pinagsisihan ko yung lahat. Amen mo ba? Lahat naman tayo doon galing. Sa mga kasalanan, hindi natin nalalaman kasalanan pala. Lahat tayo marumi sa paningin ng Diyos. Lahat tayo nagkasala sa paningin ng Diyos. Lahat tayo gumawa ng kalikuan sa paningin ng Diyos. Yung mga ginagawa natin, dati hindi tama. Kaya napapasalamat ako sa Diyos, kaya ngayon ginagawa ko yung aking pangalan tungkol sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagbalik loob sa Diyos. Kasi dati rin akong makasalanan. Kaya lang may mga tao talagang walang utang na loob sa Diyos. Iniligtas na, pinagaling na. Tumatalikod pa rin. Kasi hindi nga pinahalagahan ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Amen po ba? Iniligtas ka na ng Panginoon, pinagaling ka na ng Panginoon, tapos babalik ka pa sa kasalanan, nagbabackslide ka pa. Tanda po at walang backslider na papasok sa langit. Hindi ka habulin ng Panginoon. Kasi ginawa na niya sa iyo ang lahat ng kanyang kabutihan. Pag-ibig. Minahal ka niya. Tapos babackslide ka pa, talikod ka. Hindi ka habulin ng Panginoon. Amen po ba? Ang gagawin po natin, magpatuloy tayo sa paglingkod sa Diyos. Maging tapat, maging totoo sa Diyos. Kapag hindi niya nais mapahamak ang tao, kaya siya nabalam o tumagal sa kanyang pagbabalik. Hindi, kundi ang lahat ay makapagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yun po yung ginawa na kung bakit tumagal yung kanyang pagbalik sa mundong ibabaw nito. Totoo po yung pangako na babalik siya. Babalikan niya yung manampalataya. Yung mga sumasampalataya sa kanya, yun yung babalikan niya. Yun yung kukunin niya. Kasi ang tunay natin tirahan ang langit. Itong lupang itong marumi na ito, mawawasak to pagdating ng huling araw. Matutunaw sa matinding init. Ay huwag niyo mahalin ang salibutan. Huwag niyo ibigin ang salibutan. Masigit ating ibigin ang Diyos. Masigit ating mahalin ang Diyos. Masigit ating pahalagahan ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi mayroong magandang plano ang Diyos para sa atin. Na kung saan siya, naroon tayo. Saan ba naroon si Lord? Sa langit. Ipaghanda niya tayo na matitirahan. Kapag ready na, babalik siya at kukunin tayo. John chapter 14. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Dahil aakyat ako sa Diyos at ipaghanda ko kayo na matitirahan nyo doon. Pagkatapos may ready ko lahat, babalikan ko kayo. Yung church, yung mananampalataya, yung kanyang babalikan. At dalawang paghatol yun. Para sa mga matuwid at sa mga makasalanan. Yung matuwid sa langit at yung mga makasalanan ay sa dagatang apoy ng impyerno. Para sa kapakinig yun. Hindi mo pwede sabihin na hindi ka nakapakinig. Lahat nakapakinig. Lahat nakapakinig na mga aral ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin na, wala akong loon na pakinggan. Napakinggan mo yun, hindi mo lang pinansin. Wala nang simtin ngayon, wala nang inosente ngayon sa pangangaral. May YouTube, may Facebook, may internet. May himpapawid, kumakalat ang salita ng Diyos. Bigyan nyo ng pagpapahala ngayon. May nangangaral sa tribo, sa mangyan.
may iniwan yung magandang buhay, magmisyon doon sa mga tao, sa mga kanibal, sa mga kumakain ng tao, nagsakripisyo ang buhay, ipadama doon yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Tinaya ang buhay para sa mga kaluluwa, maligtas lang. Yun po yung katotohanan doon. Yung kanibal po, nangangain po yun ng tao. Pero bakit may nagmimisyon pa rin? Kasi nga dahil sa kumpasyon, malasakit. Doon sa mga taong walang pagkilala sa Diyos, nagmimisyon. Nangangaral. Ba't nila takot sa kamatay? Kasi pisikal lang yun. Hindi man lang kayang patayin ang kaluluwa ng tao. Amen po ba? Imbis na magalit, makinig, matuto. Magpakumbaba, magsisi, talikuran ang lahat ng kasamaan. Lahat ng kasalanan, tanggapin si Kristo bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang Diyos ng iyong buhay. Kasi di man pwede maging tagapagligtas ang tao. Kasi taong makasalanan, sabi ng lahat ng tao nagkasala, mula kay Adan. Maliban sa Diyos ng katawan tao, perfect. Ang kanyang katawan, perfect ang kanyang dugo. Ang dugo niya, karapat dapat tumbusin ang ating kasalanan. Yung kanyang katawan, ang karapat dapat na pang-alay pa sa ating katubusan. Amen po ba? Hindi pwedeng mag-alay ang tao. Hindi pwedeng maging tagapagtubos ang tao maliban sa Diyos na nagkatawan tao. Amen? Pwedeng gamitin ang tao sa pangarap, pero pagdating sa pagsakripisyo ng kanyang sarili, sa pag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, hindi pwede ang tao. Ito yung pang-break ng kasalanan, pang-break ng sumpa. Mamatay lamang ang sumpa kay Adan at sa lahat ng tao, kung ang tao ay sumampalataya kay Jesus Christ. Roma chapter 10, verse 9 hanggang 12. Roma chapter 10, verse 9 hanggang 12. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso ka ang sasampalata na siya'y muling buhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun ang sabi ng kasulatan. Kung buong puso ka sa sampalata na siya'y muling buhay ng Diyos, maligtas. Kasi kung hindi siya binuhay ng Diyos, walang kabuluhan ng ating pakinig, walang kabuluhan ng aking pangaral. Kung hindi siya binuhay ng Diyos. Kaya siya binuhay ng Diyos, paipakita na lahat tayo sumampalat sa Kanya ay kaya rin buhay ng Diyos pagdating ng huling araw. Kaya si Jesus na buhay sa mga patay, para lahat ng nanalig sa Kanya ay may muling pagkabuhay din. Amen po ba? Asahan mo yun na pag namatay ka ng mga patay, ay kaya kang buhayin ng Panginoon mula sa mga patay. Yun yung pag-asa natin, sabi ng Biblia. Si Jesus ang pag-asa natin. Ang napakahalaga ng panampalataya sa Panginoon Jesus. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. At sa gayon, itinuturing ng Diyos sa matuwid. So yung itinuturing naman ng Diyos sa matuwid, yung mga sumasampalataya kay Kristo. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon naligtas. Dapat i-declare mo, ipahayag ng bibig mo, si Jesus ang iyong tagapagligtas. Pamaligtas ka. Amen. Ipinapahayag natin yan sa ating bibig. Si Jesus Christ yung ating tagapagligtas. Sinabi nga sa kasulatan, ang sinumang sumampalat sa Kanya, hindi mapapahiya.
Sapat maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kapag totoo ang iyong panampalataya, kapag totoo ang iyong panampalataya, maligtas ka. At wala nang pagkaiba ang kata ng Hudyo at Hintil. Isa ang Panginoon ng lahat at siya ay nagbigay ng masaganang. Siya ay masaganang nagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Amen. Masaganang magbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Amen po ba? Ganun po kabuti ang Diyos. Binibigyan niya ng kasaganaan lahat ng tumatawag sa Kanya. Masaganang magbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kapag ikaw may panampalataya sa iyong puso, ipahayag ng bibig mo. Si Jesus, ang iyong Panginoon, ang iyong tagapagligtas, maliligtas ka. Sure yun, sigurado yun. Kasi naniwala tayo sa Biblia na ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ay huwag tayong makalimot. Ang susi para magkaroon ng kaligtasan, repentance, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Pagkatapos mo magsisi, talikuran mo lahat ng kasalanan ginagawa mo. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kasi ang mayroong takot sa Diyos, takot din niya gumawa ng kasalanan. Ay sasabihin mo, kilala mo ang Diyos, hindi ka nakalimot sa Diyos. Aniwala ka sa Diyos, tapos wala ka naman takot sa Diyos, tapos hindi ka naman sumusunod sa mga salita ng Diyos. Hindi totoo yung ganun. Lahat ng tao, Pastor, hindi ako nakalimot sa Diyos. Aniwala ako sa Diyos, Pastor. Kilala ko ang Diyos, Pastor, pero hindi mo makitaan ng pagsunod. Hindi mo makitaan ng panampalataya. Walang taong tatanggi sa Diyos. Pag tinanong mga tao, langit bang gusto mo? Oo. Walang gusto sa impyerno. Amen? Walang gusto sa impyerno. Taas nga po yung matapang na gusto pumunta sa impyerno. Doon sa apoy hindi mamatay. Sa may uod na hindi mamatay. Taas nga po kamay yung pinakamatapang. Dapat ating katakutan yun. Yung paghatol at parusa na yun. Yun yung consequence ng kasalanan. Huwag mong tanggihan ang salita ng Diyos. Huwag mong tanggihan yung mga aral ng Diyos. Pahayan sa'yo, huwag kang magalit sa akin. Kasi pahayan sa'yo, inaaral ko. Huwag kang matisod. Ganon yung kumpasyon ko. Kumpasyon ko yung mga wala kay Kristo. Kumpasyon ko yung mga walang panampalataya kay Kristo. Kumpasyon ko yung mga walang relasyon sa Diyos. Alam, magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos. Walang pinakaibahan. Kilala natin si Bongbong Marcos, diba? Sino nakakilala kay Bongbong Marcos? Ikaw kilala ba ni Bongbong? Taas ka po kamay ang nakakilala kay Bongbong Marcos. Lahat kilala natin si Bongbong. Po, kayo ba kilala ni Bongbong Marcos? Hindi. Kaya hindi tayo kapag wala tayong relasyon sa Diyos, hindi rin tayo kilala ng Diyos. Kung kilala natin na may Diyos, lahat kilala natin si Bongbong, nakita natin sa television, nakita natin sa YouTube, sa Facebook. Po, ang tanong tayo, kilala ba ni Bongbong Marcos? Hindi niya tayo kilala. Hindi, pag wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka makilala ng Diyos. Makikilala ka lang ng Diyos kapag ikaw ay nagsisi, tumalikod sa kasalanan, sumampalataya kay Kristo. Saka ka lang makilala ng Diyos. Mapabilang sa kanyang anak na tinubos ng kanyang dugo. Tinubos ng kanyang kamatayan sa krus. Hindi po basta-basta ginawa ng Panginoon sa krus para sa ating kasalanan. Pahalagahan po niyo.
Alam mo ba na ang dalangin ko na lahat tayo papasok sa langit? Kung susunod kayo sa mga aral ng Panginoon, tiyak yung papasok kayo tayong lahat. Pag hindi kayo sumunod, kasalanan yun. Hindi ko kasalanan yun kasi hindi ako nagkulang sa mga aral ko sa inyo. Amin po ba? Hindi ko kasalanan yun kasi itinuro ko sa inyo tungkol sa kasalanan. Natalikuran dapat natin ang kasalanan. Kasalanan niyo kung mapahama kayo. Kasi pinili niyo ang kapahamakan kaysa pagsunod. Amen po ba? Hindi ko kayo pananagutan pag hindi kayo sumunod. Kaya hanggat pari, hanggat nabubuhay ako, isikap po yung aking pangaral na matuto ang lahat, sumunod ang lahat, sumampalataya ang lahat kay Jesus Christ. Bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang tagapagtubos sa ating kasalanan. Alam ba na pag sinabi mong Diyos sa Jesus, maraming nagre-react. Maraming nagagalit. Kasi may naniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Tandaan pa natin yun dyan. Yung Exodo, chapter 3, verse 14, sinabi doon, ako'y si ako nga. Sinabi ni Moises, pag tinawag ko ng Israel kung sino ang susugo sa sabi mo, ako nga. Inangkin ito in disguise. Sa Juan, ako nga. Bago pa si Abraham, si ako na. Ako nga. Inangkin ito ni Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, mapapahama kayo kung hindi kayo maniwala, si ako nga. Ito ang pangalan ng Diyos na inangkin ng Diyos. Sa Exodo, chapter 3, verse 14, si ako nga. Inangkin ito ni Jesus Christ. Si ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniwala, si ako nga. Bago pa si Abraham, ako nga. Sabi ng Panginoon. Nagalit yung mga Hudyo, babatuhin siya. Pag sinabi niyang, ang Diyos, ako at ang Diyos ay isa. Nagalit yung mga Hudyo. Babatuhin siya. Parang kiniklim niya na Diyos niya. Totoo naman po yun. At talagang Diyos siya. Nagkatawang tao. Ako at ang may isa. Isa sa pagka-Diyos. Amen po ba? Nagalit yung mga Hudyo, babatuhin siya. Bago pa si Abraham panganak, ako nga. Nagalit din yung mga Hudyo. Wala ka pang 50. Sabi mo bago si Abraham, ikaw na. Nagalit sila. Gusto nilang batuhin si Jesus. Nung si Tomas naman na mag-alinlangan sa Juan, sabi niya, maniwala lang ako pag naisusuko yung aking dali sa kanyang tagaliran, sa kanyang kamay na pinagpakuan. Pagkalipas na isang linggo, nagpakita ulit si Jesus, tumatago sa pintuan. Tomas, sabi ni Jesus Christ, ipasok mo na yung daliri mo sa tagiliran ko. Sabi ni Tomas, Diyos ko at Panginoon ko. Nagulat to si Tomas. Magugulat ba yung kilala mo ang iyong Panginoon? Tinawag niya ang Diyos ko at Panginoon. Nung tuksoin sa Satanas, sa Matthew chapter 4, verse 7, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Hindi ang Ama, hindi ang Hulipit tinutukso, kundi siya. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos, sabi ni Jesus. Siya lang ang iyong paglingkuran, sabi kay Satanas. Di ba pinahayag na doon na Panginoon siya ng Satanas? Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Siya ang tinutukso doon, hindi yung Ama, hindi yung Hulipit. Amen po ba? Amen. Salamat sa Diyos sa hapong ito. Nawa kayo ay may natutunan at kayo pagpalain ng Diyos.
Pagalingin yung mga puso niyong baluktot, pusong makasalanan, pusong marumi. Pagalingin ng Panginoon. At pagpalain kayo ng Diyos. I-bless kayo ng Diyos. Sa hapong ito. Thank you, Lord, sa hapong ito. I-bless mo kami lahat. Pagpalain mo kami lahat. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.